Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Ayan, medyo hindi pa rin po maganda ang pakiramdam natin. Kaya, ayan, nag-video na lang po tayo. Gusto ko lang po pagbigay ng komento dun po sa mga tumatawa sa inangat na kamay ng mga senatorial slate ni Tatay Duterte na hindi daw mananalo. Pa-plus daw nila sa Inidoro, sabi pa po nila. Para namang mga dilawan yung mga sinasabi nyong tumatakbo dahil ipa-plus nyo sa Inidoro. Hindi sila kagaya ng sa dilawan. Huwag muna kayong humalakhak hanggat di pa natatapos ang 2025 election. Baka mapahiya lang kayo yung mga naiinis sa post ko dahil ini-endorso ko ang mga inendorso ni Tatay Duterte na tumatakbong senator ngayong 2025. Nako, huwag muna magpakasaya. Dahil hindi naman talaga malakas na yung baluarte ni Bongbong Marcos. Pera lang ang pinapalakad nila dyan. Ang totoong may talagang labhan ang mga inendorso ni Tatay Duterte. Tingnan nyo na lang yung comment section. Tingnan nyo na lang yung mga sinisigaw ng taong bayan. Tingnan nyo na lang yung nangyari sa Cebu na ang sinisigaw Duterte, Duterte pa rin. Wala man lang sumisigaw ng Marcos, Bongbong Marcos, wala. Duterte ang sinisigaw. Kaya huwag kayo masyadong filingero, lalong-lalo na yung mga tansong talangka na nagko-comment, naghaha-reaction sa aking ginagawang video, pinopost ko dahil sa pag-endorso ko sa mga senatorial slate ni Tatay Duterte. Nako, baka mapahiya kayo kapag yan, nanalo lahat at tawag dito dyan yung malalaman kung sino talaga ang tunay na sinisigaw ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya wag mo na masyadong pa-as if. Akala nyo naman talaga kay lalakas ninyo. Akala nyo talaga may laban yung mga inendorso ng Bongbong Marcos na yan. Sinong boboto dyan? Diba? O si Abalos. Iboboto nyo ba yan si Abalos? Ha? Ano gagawin yan? Magpo-post lang ng mga tarpaulin dyan sa EDSA. Mananalo na. Kapag hindi nagkaroon ng dayaan o walang dayaan na nangyari ngayong 2025 election, malalaman nyo kung sino talaga ang mananalo sa 2028 presidential election. Yan ang tandaan nyo. Kaya wag masyadong mga feeling malakas talaga yung nila, yung Marcos Jr. nila. Ang dami nyong issue. Dahil kung maayos tong administrasyon na to, hindi magkakaroon ng blankong pahina sa national budget. Okay? Tapos ngayon, nagtatago na yung mga pumirma na sinasabi po nila na hindi naman sila dapat ang sisihin. Sabi pa po nung isang na hindi naman dapat daw po ang malakad yung sisihin. Sino ba sisisihin yan? Ang huling paperman yan, si Bongbong Marcos Jr. Anak na tinapay, bakit nakalusot? Tapos, pinagyayabang niya pa na binusisi nilang maayos. Wala daw illegal. Sinabihan pa ng sinungaling si Tatay Duterte, pero ang totoong sinungaling, ikaw Bongbong Marcos Jr. Dahil hindi mo alam kung ano nangyayari sa iyong administrasyon. Kaya tumahimik ka na lang. Kung wala kang alam bilang maging Pangulo ng ating bansa, bumaba ka na lang sa pwesto. Dahil pinapahirapan mo lalo ang ating mga kababayang Pilipino. Pinagkukuha nyo yung mga pondo ng ating ahensya ng gobyerno. Pinagkukuha nyo yung mga gold, binenta nyo. O, saan napunta? Tas uutang pa kayo ng ilang trilyon? Anak ng tinapay naman, mahiyahiya naman kayo. Yan ba yung pinagyayabang nyo na bagong Pilipinas, bagong muka? Ito ba yung sinisigaw ng mga loyalista na magbabago sa ating bansa? Na lalo tayong nagigipit? Walang mga infrastrukturang ginawa itong administrasyon na to? Lahat ng mga inihandang proyekto ni Tatay Duterte para sa paglipat ng bagong administrasyon nito ni Bongbong Marcos Jr. walang nangyari, kinansila lahat. Pati dito sa amin sa Davao City, walang binibigay na pondo. Tas hahanapan nyo kami ng sinasabi nyong 50-something billion na inano daw ni Pulong Duterte. Anak ng tinapay kayo, kung maayos na administrasyon itong kay Bongbong Marcos Jr., hindi niya iipitin kung ano ang nararapat para sa Davao City dahil napakataas ng tax na ibinibigay ng Davao City para dyan sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Mahiya-hiya kayo. Kami dito sa Davao City, alam nyo ba mga Lodi, ginagawa ang lahat para lang matugunan ang lahat ng pangangailangan na hindi hingi ng tulong dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. dahil ginigipit po nila ang Davao City. Tingnan nyo po mabuti ang itsura ng Davao City ngayon. Yung mga proyektong naiwan ni Tatay Duterte hanggang ngayon nakabinbin pa rin. Wala po masyadong improvement dahil nga yung budget mga idol iniipit po nila. Yan po ang katotohanan dyan. O ngayon, masaya kayo sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.?
Tingnan nyo yung lugar ninyo dyan sa Ilocos. Tingnan nyo yung lugar nyo dyan sa lugar ni Romualdez. Kung maasenso ba kayo. Ikumpara nyo dito sa Davao City. Ang kakapal na mga mukha ninyo. So hanggang dito lang po muna. Magpapahinga lang ako. Medyo may problema rin yung aking mata mga idol. Dahil kakatuto ko po sa computer. Hindi ko po muna magpahinga. Baka bukas makagawa na po tayo ng video. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin kahit anong gawin ninyong paninira.